Ang pamagat ng ating kwento ay ang pag-iimpok ni Natalie at Max. Ito'y isinulat ni Mariver C. Mangulabnan at iginuhit ni Lorilyn C. Fajardo. Mainit at maalinsangan ng panahon. Sabay-sabay na naglabasan ang mga langgam sa kanilang mga lungga. Masisigla nilang tinungo ang lugar kung saan naroon ang kanilang pinuno. Mas malaki ito sa karaniwang langgam at may suot na munting kapa. Siya ang pinakamakapangyarihang reyna ng mga langgam. Sinusunod at nirerespeto siya ng lahat. Ang reyna! Sigaw ng isa sa mga langgam. Nang marinig ito ay mas nagmadali ang mga ito sa paglalakad. Batid sa kanilang mukha ang tuwa at pagkawalang bahala dahil sa wakas ay nagpakita na si Haring Araw. Mga kasama, nakakatuwa na kayo ay akin pang nakita sa kabila ng matagal na panahon ng tag-ulan. Ito ang wika ng reyna ng mga langgam sa mga kasama nito. Nagbatian ng mga langgam anuman ang kulay at laki. Nagkaroon ng mahihinang ingay sa bulwagan kasabay ng matatamis ng ngiti, katunayan ng pagsang-ayon ng lahat dito. Ngunit tayo man ay dapat magsaya. Alam nating lahat na ito rin ang panahon ng pag-iimpok. Tayo ay magsisimulang muli na maghanda, maghanap ng matatag na tutuluyan at mangalap ng mga pagkain magsusustina sa atin sa pagdating ng panahon ng tag-ulan. Pagpapatuloy ng reyna. Sumang-ayon ng bawat isang langgam sa sinabi ng reyna. Ang bawat lider ng mga pangkat ay nagsimula ng kumilos. Si Max, ang lider ng mga pulang langgam, ay sumigaw upang tawagin ang kanyang mga kasama. Mga kasama, huwag kayong mag-alala sa parating na tag-ulan. Basta ako ang pinuno at susundin ninyo. Magagawa natin ang lahat, hindi gaya ng ibang grupo diyan. Wika niya, sabay tingin sa kabilang grupo na tila ba nag-aamok ng gulo. Ganito ang ating gagawin. Kinakailangang pinakamarami ang makuhang pagkain ng ating pangkat. At naisip kong upang mas mapabilis ay maghiwa-hiwalay tayo ng pagkalap ng pagkain. Sabi ni Max. Tumango ang mga kasama nito habang umingisi dahil agad nilang nakuha ang ibig mangyari ng kanilang lider. Kung kaya, sila ay nagsimula na sa hudyat na ibinigay ni Max. 1, 2, 3, takbo at maging masipag! Walang alinlangang sinunod agad ng mga langgam na pula ang utos ni Max. Sa kabilang banda naman ay tinipon ni Tali ang kanyang mga kasama. Mga kasama, makinig kayong mabuti. Hindi natin batid ang pagdating ng tag-ulan. Kung kaya't mahalagang pag-isipan nating mabuti ang ating gagawin. Sabi nito sa mga kasama. Tama ka, Tali. Planuhin nating mabuti ang ating gagawin. Siguraduhin muna nating matatag ang ating lungga. Wika ng isang langgam. Tama, at ang mga pagkaing ating makukuha ay ating pagpapasapasahan upang maging mabilis at organisado ang mga ito. Sagot naman ng isa. Natuwa si Tali at kanyang sinabi na, ang huhusay ng inyong mga ideya, magiging maayos ang ating paghahanda at pag-iimpok. Halina at magsimula na tayo. Sa puntong iyon ay nagtalaga na si Tali ng mga langgam na magsisiguro ng kanilang lungga, mga kasamang maghahanap ng makakain. Pumunta na ang mga langgam sa kanilang pwesto. Humilera ng isang linya at nagsimula na sa pagpapasa-pasa ng mga pagkain.
Sa tuwing makikita ng grupo ni Max ang grupo ni Tali, ay kinukutya nila ito. Ano ba yan? Tali ba kayo? At doktong-doktong kayo diyan? Wika ni Max. Hindi ito pinansin ng grupo ni Tali at pinagpatuloy lamang nila ang kanilang plano. Dumating sa punto na sa sobrang daming naipon na pagkain na grupo ni Max ay tila hindi na ito magkasya sa kanilang lungga. Hay nako! Ang galing ko talagang leader! Sa sobra naming naipon, pagkain ay kakasya pa ito hanggang sa susunod na tagulan. Wika ni Max. Oh, Tali! Andyan ka pala! Kamusta naman ang pagpila ninyo na parang taling mahaba? Ha! Pangaasar ni Max kay Tali. Okay lang naman kami, Max. Nakapag-impok na rin kami ng mga pagkain na sapat para sa parating na tag-ulan. Nakangiting sagot ni Tali. Ano pa ba ang ginagawa ninyong hukay na yan? Ibabaon ba ninyo ang mga pagkain sa lupa? Nahihibang na ba kayo? Ha! Isang hirit pang pangungutya nito. Hindi pa man nakakasagot si Tali ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa sobrang lakas ng ulan ay unti-unting bumabaha na sa labas ng lungga ng mga langgam. Ayan na ang ulan! Magsisilong ang lahat! Pag-aanyaya ni Tali sa lahat ng langgam. Laking gulat ni Max nang pasukin ng baha ang kanilang lungga. Mga kasama, anong nangyayari? Ang mga pagkain natin, tinangay na ng baha. Wika ni Max. Nakita ni Tali na unti-unting tumataas ang baha sa lungga nila Max. Max, halina at dito na kayo sa amin magpatila ng ulan. Mas ligtas kayo rito. Di nagdalawang isip si Max na dalhin ang grupo niya sa lungga ni Tali. Hiyang-hiya si Max sa nangyari at nakokonsensya siya sa mga ginawa at nasabi niya kay Tali. Tali, paparating na ang baha dito sa lungga ninyo. Babahain tayo! Sabi ni Max na makikita sa kanyang mukha ang takot at pagkabahala. Max, huwag kang mag-alala. Ang hukay na ginawa namin ay para sa baha na parating. Sa tulong ng hukay na kanal ay mababago ang direksyon ng baha at hindi tayo papasukin. Sagot naman ni Tali. Namangha si Max sa pagbabago ng direksyon ng baha sa tulong ng kanal na ginawa ng grupo ni Tali. Tali, ang galing at ang talino mo! Naiwasan mo ang baha na pumasok sa lungga ninyo. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan at pagragasa ng baha sa lugar ni Tali at Max. Inihanda ng mga itim na langgam ang pagkain na tila may isang piging. Dahil dito ay mas naramdaman ng mga pulang langgam ang gutom. Paghati-hatian natin ang mga naimpok naming pagkain, wika ni Tali. Huwag na at sa tingin ko ay hindi yan sasapat sa atin. Nahihiyang sagot ni Max kahit na kumakalam na ang sikmura nito. Huwag kang mag-alala, kasya ito sa atin hanggang matapos ang tag-ulan. Hindi na muling tumanggi si Max at kanya na ring niyaya ang mga kasama. Habang kumakain ay napatingin si Max kay Tali. Ngumiti at nabulalas sa kanyang bibig na, Maraming salamat, Tali, sa pagpapatuloy sa amin. Marami akong natutunan mula sa iyo. Walang anuman, Max. At nagpatuloy na sila sa pagkain. Natapos ang tag-ulan, masaya at sama-samang nilisan ng mga itim at pulang langgam ang lungga. Maging ang mga leader nilang sina Tali at Max. Mula noon ay nagtulungan na ang dalawa sa pagkakaroon ng matalinong pagpaplano at pagiging masipag sa pag-iimpok. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ang aral ng kwento ay
piliin nating maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Dahil hindi ang talino o husay lamang na gaya ng taglay ni Tali ang makapagdadala sa atin sa tagumpay. At hindi rin ito magbubunga ng dahil sa tayo ay masipag lang kagaya ni Max. Kung hindi, kinakailangang samahan ito ng disiplina, tiyaga at kabutihan.